tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Habakuk 2:2-4. At ang Panginoon ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain, at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato, upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito, at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Mamuhay sa pananampalataya. Dumaing si Habakuk sa Diyos, dahil sa laganap na karahasan at kasalanan ng kanyang mga kababayan. Sinagot siya ng Diyos na didisiplinahin niya ang kanyang bayan gamit ang mga Kaldeo, na malulupik at masasama rin. Tinanong niya ang Panginoon kung bakit ang gagamitin niya, ay ang masasama rin gayong siya, ay Diyos na banal na ni hindi makatingin sa kasalanan. Sinabi ng Diyos na ang mga Kaldeo nga ang gagamitin niya, at mangyayari ito ilang panahon pa sa hinaharap. Ngunit tiyak na mangyayari. Ngunit sinabi ng Diyos ang paraan, kung paano mamumuhay sa gitna ng mga mangyayaring ito. Pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Awit 62, 1-5-8. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Sa Diyos lamang magtiwala. Sa gitna ng mga pagsubo, sa Diyos lamang tayo maghintay. Gawin natin ito ng tahimik gamit ang ating pananampalataya. Tanging Diyos ang ating mapagkakatiwalaan. Ang ating pag-asa at kaligtasan ay sa Kanya nagmumula. Siya ang malaking bato at muog na ating mapagkakanlungan. Siya ang ating hindi matitinag na tanggulan. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. 2 Timoteo 1:5-7. Naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina at ngayon, ako'y nakakatiyak, ay namamalagi sa iyo. Dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng matinong pag-iisi. Manalig ng tapat. Ang tapat na pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Narinig ng lola at ng ina ni Timoteo ang ebanghelyo, kaya't sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ang kanilang pananampalataya ay naibahagi nila kay Timoteo, kaya't siya rin ay nagkaroon ng tapat na pananampalataya. Tapat na pananampalataya ang nag-alis sa atin ng espiritu ng kaduwagan. Ito ang nagbibigay sa atin mula sa Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng matinong pag-iisi. Lucas 17:1-6. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi maaring di dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod. Subalit kahabag-habag ang sinuman na pinanggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang lieg ng isang batong panggiling,
at ihagis siya sa dagat, kaysa siya ang maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 ulit sa isang araw at 7 ulit siyang bumalik sa iyo, na nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka, at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. Singliit man ng binhi ng mustasa. Darating ang mga dahilan ng pagkatisod. Ngunit huwag tayong maging dahilan nito. At hindi tayo kailangang pag-api sa mga ito. Ang paraan ay pananampalataya sa Diyos. Gamit ang pananampalataya ay sawayin natin ang mga nagkakasala at patawarin sila kung sila ay magsisi. Patuloy nating gawin ito kahit sila ay paulit-ulit na nagkakasala at humihingi ng patawad. Huwag ikatakot na maliit ang ating pananampalataya. Kahit ang ating pananampalataya ay kasing laki ng binhi ng mustasa, masasabi natin sa puno o sa bundok na mabunot at mapatapon sa dagat at tayo ay susundin nito. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo.
Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.